Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Dare to Ask. Sabi dito, the mainstream media bias against PRRD and now to Vice President Sara and to all the Dutertes actually is just so obvious. They couldn't even hide it. We are so glad and grateful to Attorney Nicholas Kaufman because he really exposed in the international stage ang kalakaran at style ng Philippine media. He said, doon sa confirmation of hearing, broadcasted all over the world, napapanood na sa buong mundo, sabi niya, one thing that I have learned from the domestic media coverage of this case, it is that the journalists and their editors have a tendency to fixate on salacious elements of a person's speeches while ignoring the interesting parts. Ang mga, pag nagsalita ang ating tatay doon sa publiko, I will, anak ko kayo, sabi niya. Yun lang ay na-highlight. Kailan din nila makita yung puso, yung intent. Dito, the Filipino people know better. And the elites who own and control the mainstream media are forever puzzled or patay malisya why PRRD is so well loved, widely supported and adored by so many people around the world. Hindi lang po Pilipino ang nagmamahal kay Tatay Digong, maraming mga foreigners. Nakakatabang puso yung mga foreigners na nakakahawak ng placard na I love PRRD o any show of support, gratitude, admiration kay PRRD. Mga foreigners yan Grabe. After yung confirmation of hearings, lumabas si Atty. Kaufman, interview. Merong isang mainstream media nagtanong, why are you so ano ba yung exact word? Bakit mo binabanatan ang mainstream media from day 1 until day 4 ba yan o day 5? Grabe ang sagot ng attorney ito. Why are you itagal ko na, bakit nyo binabanatan din ang aking kliyente? Ganun lang. Why are you so biased on my client? Full stop. End of story. Next question, please. Grabe. Ayan, nakahanap sila ng katapat. Kaya saludo ako dito kay Atty. Kaufman. Sana makita ko rin siya ng personal. Ini-imagine ko lang ba? Kung yung dasal ko, pagbigyan ng Panginoon, ang dasal ko kasi makabalik ng buhay si Tatay Digong by 2028, pag nanalo na si BP Sara, kalabas na rin nating Tatay Digong para masaksihan niya ang o taking ba or whatever pag-upo ni BP Sara as president sa Malacanang. Na yung moment na yan, dala-dala niya si Atty. Kaufman, ma-invite si Atty. Kaufman magbisita sa Pilipinas para tayong mga Pilipino makapagpasalamat sa kanya, yung kanyang serbisyo, yung taos-puso na pagdedepensa niya sa ating Tatay Digong. Nararamdaman ko si Atty. Kaufman. Naniniwala siya sa kabutiang tao ni Tatay Digong natin. Kaya he's doing his best to defend his client. Mayroon pang kwento ni Atty. Kaufman. Yung interview pa rin na yun. Nandun yung Philippine media, mga vlogger, whatsoever. Ano ang kaibahan ng kasong hinawakan mo noon? Kasi matagal na siya sa ICC na defense lawyer o whatsoever. Matagal na. Naging prosecutor din siya. Matagal na siya sa ICC. Anong kaibahan ng mga unang kaso na nahawakan mo noon at ang kaso ni Tatay Digong namin? Maganda yung paliwanag niya. Kaya ang kaibahan, sabi niya, yung napakaraming tao, Pilipino, na nagmamahal kay
dating Pangulong Duterte. Mula day 1 nung dumating siya dito, kitang-kita ko everyday, walang patid ang pagdating ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagmamahal kay PRRD. And even when I travel abroad, sabi niya, paglapag ko pa lang, pagdating ko sa airport, nandun na yung mga Pilipino, nakikilala ko. Lumalapit sila sa akin, umiiyak, nagpapasalamat sa ginagawa kong pagdepensa sa kanilang mahal na presidente. Ganun po ang ating talagang maraming nagmamahal kay Tatay Digong. To a point na maraming Cardinal Pablo David. I have high respect for church leaders. Kaya lang, madiscuss ko lang ito kasi ang tingin ni Cardinal David sa ating mga DDS, mga kulto na daw tayo, na kung ano ang ginagawa ng ating cult leader, si Tatay Digong, ina-idolize natin, na kahit mamamatay tao siya, okay lang sa atin yung violence na gano'n. Hindi mamamatay tao ang ating Tatay Digong, style lang niya yun. Mapagmahal na tao si Tatay Digong. Kaya lang, sa mga addictos, benedictos, sa mga kriminalis, borsiales, may kalalagyan kayo. Kasi, ang iniisip ni Tatay Digong yung nakakarami. Kung ikaw buluyogon ka, may kalalagyan ka. Ganon. Kaya, ako, bahalang tawagin nila akong kulto. Basta, diehard Duterte supporter ako. Naramdaman ko yung good governance ng mga Duterte. Tatay Digong man yan, BP Sara man yan, Basti man yan, Pulong Duterte, Kitty, whatsoever. Alam ko, we are in good hands pag mga Duterte ang namamahala sa isang lugar. Kaya, political dynasty, masama. Kaya lang, depende sa leaders. Kung Duterte, bahala na. Sila, sunod-sunod silang mamahala sa Pilipinas, okay lang sa akin. Basta yung ganong style, Duterte brand of leadership, aahon ang isang lugar. Tingnan nyo ang Davao. Diba? Patuloy ang pag-ahon dahil sa kanilang malasakit, tapang at malasakit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao nga kadtong mga daot ng ilang balay. So mo na ni siya mga lansang, plinsin. So yero. So muna ni sila ang matabangan karon. Sumupod ni si nanay. Ang pila na edad nimo nay? 86 ka na. So makabalay na ka kay matabangan na kagiro nay. Salamat kayo. Oo. Manalangin sa Ginoo. Oo nanay. So lipay kay si nanay nga matagaan ikaw kol. Ay, samot ko lipay kay di naman ko pakapalit og sin kay matay trabaho. Kuha na kay trabaho. Salamat ni Sir Gyud kay Oo. natabangan niya og kuan. Salamat. Oo. So 86 na si nanay. So matabangan siya o gero kay balayan siya. So nalipay si nanay o. Muna ni ang gero nga ipanghatag. Mga lansa. Ginoo. Nanay. Hanggang siyan. So kining gi-deliver karon nga yero 500 ni siya ka buok. So kuan gyud dagan pa gyud ang mga balay nga matabangan nga nagkinahanglan og tabang karon. Salamat sa Ginoo, salamat ni Sir. Salamat ni Sir. Kay gitagaan mi niya og kuan. Kani Salamat sa Ginoo. Ang makatot namin. Salamat kayo. So nagpasalamat gid si nanay bisan sa ang katugong una.
matabangan si nanay. Salamat kay nay. Salamat kayo tungod sa akong kaluya gitabangan ako sa Ginoo. Oo.